Ngayon, masigit pa rito ang ating mapapakinggan. Pakinggan na natin ang ating mahal na punong lingkod, Brother Mike Z. Velarde. Find your partner. Tayo sa ating servant leader at sa ating pagpalakpak. Lahat tayo'y nagdadala. Sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya na lahat ng ating hinihiling. Ngayon na, ngayon na! Servant leader at sa ating pagpalakpak, lahat tayo'y nagdadala. Sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya na lahat ng ating hinihiling. Ngayon na ating tatanggapin. Servant leader at sa ating pagpalakpak, lahat tayo'y nagdadala. Sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya na lahat ng ating hinihiling. Ngayon na ating tatanggapin. Find your partner at sa ating servant leader. Lahat tayo'y nagdadala. Sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya na lahat ng ating hinihiling. Ngayon na ating tatanggapin. Find your partner ay sa ating servant leader at sa ating pagpalakpak. Lahat tayo'y nagdadala. Sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya na lahat ng ating hinihiling. Ngayon na ating tatanggapin. Purihin ang Panginoon. Okay? Find your partner. Ito ang unang tatanong mo sa partner mo. Ibig mo bang makita ang himala ng Pasko? 1 plus 1. Anong isasagot mo? Sasagutin mo ng 3 ulit. Ibig ko, ibig ko, ibig ko. 1 plus 1. 3 plus 3. Ngayon, sinong ibig makita ang himala ng Pasko? Kung ibig mo, anong sasabihin mo sa partner mo sa uli? Balik tayo sa Sabado. 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. Nais mo pagpalain, simulan at tapusin ang gawain, at may mahalagang magsasabihin ang punong
Magbubuti. Ang tunay. Umuwi. Sabay-sabay. Kaya't halina, sama-sama. Kaya't Shaddai ay sumamba. At ito'y ating ipapangako. Babalik tayo. Kailan? Sa Sabado. Kung nais mo, pagpalain. Simulan at tapusin ang gawain. May mahal na dapat sasabihin. Ang punong lingkod. Ang punong lingkod natin. Sa mga aral. Aral ni El Shaddai. Giginhawa. Ang ating buhay. At bubuti. Ang tunay. Umuwi tayo Sabay-sabay taas ang lamay. Kaya't halina, sama-sama. Kay El Shaddai. Sumamba. At ito'y ating ipapangako. Babalik tayo. Kailan? Sa Sabado. Kung nais mo. Pagpalain, simulan at tapusin ang gawain. May mahal na dapat sasabihin. Ang punong lingkod natin. Sa mga aral. Sa mga aral ni El Shaddai. Giginhawa. Ang ating buhay. At bubuti. Ang tunay. Umuwi. Umuwi tayo sabay-sabay. Sabay-sabay taas ang lamay. Kaya't halina, Sama-sama. kay El Shaddai ay sumamba. At ito'y ating ipapangako. Babalik. Babalik tayo Kailan? sa Sabado. Kaya't halina. Sama-sama. Kay El Shaddai ay sumamba. At ito'y ating ipapangako. Babalik tayo Kailan? sa Sabado. Minsan pa. Kaya't halina, sama-sama. Kay El Shaddai ay sumamba. At ito'y ating ipapangako. Babalik. Babalik tayo Kailan? sa Sabado. Babalik. Babalik tayo Kailan? sa Sabado. Babalik. Babalik tayo Kailan? sa Sabado. Purihin ang Panginoon. Okay, taas ang inyong mga prayer request at lahat ng inyong daladalahan. At sama-sama tayong manalangin. Sabihin natin, mapagmahal at mapagpalang Diyos na si Yahweh El Shaddai. Kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa himala na dulot ng Pasko ng pagsilang ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Kaya naman, kami ay nangangakong tiyak babalik sa Sabado. Amen? Amen. Babalik talaga sa Sabado? Okay. Baba ang iyong hawak kamay. Taas muli ang inyong kamay. At ito ang sasabihin nyo 3 ulit. 3 ulit nyong dadagukan ang inyong dibdib ng 2 kamay. Katapos kong bilang 3 at sasabihin nyo, LST, LST, LST. Anong ibig sabihin noon? Kung mayroon silang lode, at pitmalo, mayroon naman tayong LST. Gusto nyo malaman kung ano yan? Mamaya. 1, 2, 3. Okay. Puno kayo. Okay.
kung ano-anong wika ang nauuso ngayon, ano? Yung palang pitmalo, malupit. Ang sabi ko naman, ano naman ang ibig sabihin ng timabo? Mabuti. Timabo, mabuti. Ngayon, as I promised last Saturday, I'll start to share with you what I know about Psalm 91. How this became our universal prayer in this ministry. It is only this ministry that have really agreed together to pray Psalm 91. Now, first, know that Psalm 91 is what we will call today God's LST. Anong ibig sabihin ng LST? Ano ang ibig sabihin ng LQ? Lovers quarrel. LST is the opposite of LQ. It is the theme song of lovers who trust each other. Awit ng pagtitiwala sa isang mapagmahal na Diyos. Narinig niyo yun? Now, let us examine the promises that God has spelled out in this Psalm 91. It is found in verse 14. Hindi gaanong maliwanag sa Tagalog, but the condition to these promises is predicated on love. Because He loves me, says the Lord, I will save him. The word in English is because He loves me, says the Lord. Sa Tagalog, aking ililigtas ang tapat sa akin. Anong uri ng katapatan? Tapat sa ano? Sometimes it is not really clear in our own language. But the original version is found in English, in the King James Version, which says, because He loves me, says the Lord, I will save him. There are 7 promises in this song of trust. Awit ng pagtitiwala sa nagmamahal na Diyos. Sa English, LST. Lover's Song of Trust. Nasusundan niyo ba? So it is predicated, the promises is predicated on love. Ang tanong ko sa inyo, mahal niyo ba ang Diyos? Sinong sasabing mahal niya ang Diyos? Pangalawang tanong, gaano niyo kamahal ang Diyos? Tapat niyo bang minamahal ang Diyos? Bibigyan ko ng isang example ng katapatan ng pagmamahal. Ang Diyos, bago natin siya minamahal, tayo'y minahal na ng Diyos. Pinakita po niya yan, ang may akda po ng awit 91, walang iba kundi si Haring David. Naranasan niya ang katapatan ng protection ng Diyos sa kanya nung siya'y bata pa. Naranasan niyang tapakan ang mga leon at mahigante nang siya'y bata pa. Natatandaan niyo si Goliath, isang higante na tinakot ang buong bayan, ang buong army ng Israel. Tuwing umaga, lalabas si Goliath, sino sa inyo ang magaling diyan? Lumabas at lumaban sa akin. Nangatog ang buong army ng Israel. Ang sandatahan ng Israel. Ang hukbong sandatahan ng Israel. Dahil lamang sa isang taong si Goliath.
Subalit narinig po ito ni David na musmos na bata na pumunta doon sa digmaan in the battlefield. At ang sabi niya sa kanyang mga kapatid na naroon at sa mga general, bakit kayo natatakot sa dituling Goliath na yan? Ako anya ang lalaban sa kanya. Ang sabi ng mga kapatid, oy, umuwi ka dun sa atin. Wala kang nalalaman sa digmaan. Batang musmus ka pa. Haharap ka dyan sa Goliath. Ang sabi ni David, kung paanong sinupil ko ang mga leon at nguso ng mga uso na ibig lapain ang aking mga pinapastulan na tupa, sa tulong ni Yahweh, sa ngalan ni Yahweh, tutudasin ko ang leon na ito, ang higanting ito. Nasasabi yan ni Haring David sapagkat naranasan niya ang proteksyon at lakas ng kanyang Diyos na niyakap at pinagtiwalaan. Amen? So first, know that Psalm 91 is a lover's theme song of trust for each other. May tiwala sa atin ang Diyos, dapat din tayong magtiwala sa Diyos. Amen? Kung ibig niyong maranasan ang pangako ng Diyos na mahabang buhay, kaligtasan, at mga answered prayer tuwing tayo ay tatawag sa Kanya, first condition is you must fall in love with God. With all your heart, with all your mind, with all your strength, with all your soul. Amen ba? Now, the second condition is you must shelter with Him. You must choose Him to be your dwelling place. You must choose Him to be your refuge and fortress. Stay under the shadow of His wings. Lulukubang kanya ng kanyang malabay na pakpak. Paano ito ginagawa? Ibig sabihin, sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng panganib, nakahantay, naghihintay ang ating Diyos na tayo ay lukuban ng kanyang kapangyarihan. Under the shadow of His wings. Madalas kinukwento ko sa inyo ang aking pinag-aaralan ngayon tungkol sa mga ibon at lalo na po sa mga manok. Napagmasdan ko po sa inahin na kapag mayroon pong darating na panganib sa kanyang mga sisiw, bubuksan niya ang kanyang malabay na pakpak at sasabihin niya sa kanyang mga sisiw, tinatawag niya, takbuhan naman ang mga sisiw at pagkatapos noon, nandun sa ilalim ng kanyang pakpak. Tahimik na tahimik, panatag na panatag ang loob sapagkat nalulukoban sila ng kapangyarihan ng malabay na pakpak ng kanyang nanay. So brothers and sisters, para maranasan natin ang pangako ng Diyos sa oras ng panganib, anumang panganib yan, wala kang dapat tatakbuhan, una sa lahat, kundi sa lilim ng malabay na pakpak ng ating Diyos. Sinasabi sa aklat ng Kawikaan, kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Siya ay sangguniin mo sa lahat ng iyong balak at kanya-kanyang itutumpak sa inyong bawat lakad. Kaya, dalangin ko na wala akong malalaman, mababalitaan na isang El Shaddai prayer partner na nai-scam. Nasasama sa scam. Lalo na po dyan sa mga cellphone na yan, ang tinatawag na pestilence and plagues ay lumalaganap na sa ating daigdig. No? But there is a promise
and a solution against pestilence and plagues. And that is trust in God. Trust in God. Say it with your lips. Declare with your mouth that you have full trust in God. Sabihin mo, siya ang aking Diyos na tangi kong pinagtitiwalaan. Wala akong ibang pinagtitiwalaan sa ministeryong ito, kundi ang ating Diyos na si Yahweh El Shaddai. Ang sino mang sa Kanya ay kikilala sa Kanyang pangalan at pasasakop sa lilim ng Kanyang malabay na pakpak, tiyak mararanasan ang kapangyarihan ng Salmo 91. Amen ba? Isang patotoo, how to become effective. That's why sinasabi ko lagi sa inyo, pinakikiusap ko, tuwing sasapit po ang ika-6 ng umaga, tanghaling tapat, at ika-6 ng gabi, titigil ang lahat, saan man kayo naroroon sa bawat sulok ng daigdig. Alamin nyo ang time frame, time zone ng Pilipinas. Sapagkat pagkakaiba po yan. Yung alas 6 dito sa atin, ng umaga, alas 6 ng gabi sa New York. Baliktad po yan. Now, anyway, set aside everything and raise up your hand and pray Psalm 91. Nakatitiyak ka na mayroong kang kasabay sa oras ng pananalangin na yan. Ito pa ang isang aking patutuong nabasa sa isang magazine tungkol sa Salmo 91 during the First and the Second World War, noong mga nakaraang digmaan. Isang binatang marino sa New York, Navy, o belongs to the Navy, American US Navy, ang nagpaalam sa kanyang nanay. Ang sabi niya, inay, ma'am, I will be assigned in the Pacific War. Dito sa Pasipiko. Ang sabi ng nanay niya, son, don't you worry. Always remember this. At the strike of 6 in New York, whatever is happening to you, wherever you are located, saan ka mang barko nakasakay, ano man ang nangyayari, put down your arm, raise up your hand, and join me in praying Psalm 91. Ito ang awit ng pagtitiwala sa Diyos na nagmamahal sa atin. Ang pangako niya, ikaw ay kanyang iingatan. And so, nadestino po sa Pacific War. At sa tindi po ng digmaan, lahat pong barko de giyera, both the US Navy and the Japanese Navy, nagtudasan sila. At the end of the war, iisang barko lang ang lutang sa Pasipiko na hindi po lumubog at naipalubog ng mga bomba at mga tornado. Ang barko na kung saan nakasakay na destino ang binatang ito at kanyang tapat na iningatan ang bilin ng nanay na anuman nangyayari, may dumadaan man na bomba sa kanyang paligid, binababa ang kanyang armas, tinataas ang kamay, at nananalangin ng Salmo 91. Bakit? Sinasabi sa Salmo 91, makikita mo sa paligid mo, magkakamatayan 1,000, maging 10,000, pero ikaw ay hindi maaano.
sapagkat ang nag-iingat sa iyo ay makapangyarihan sa langit at sa lupa. Alam niya kung nasasaan ka, alam niya kung anong kailangan mo, alam niya kung anong hinihingi mo. Ang pangako, when you call to me, I will answer you. Anumang oras ka tumawag sa akin, sabi ng Panginoon, tutugunin kita. Pag may panganib, sasakluluhan kita. At pararangalan kita. At gagantimpalaan kita ng mahabang buhay. Sino gusto mahabang buhay? At maliban doon, tiyak natatamuhin mo ang kaligtasan. Buhay na walang hanggan. Amen ba? Ito po ay nakasalalay sa 3 bagay. Una, pag-ibig na tapat. Tapat kung umibig ang Diyos, dapat tayo rin na Kanyang iniibig ay maging tapat sa Kanya. Amen? Bibigyan ko po kayo ng isang example pa. Di na ko lalayo sa buhay ko. Nang makita ko si Sister Belen, for the first time, di man niya ako mahal. Araw-araw sinusundo ko yan sa kanyang pinapasukan sa tundo. Inuuwi ko sa kanilang tahanan. Ang dinadasal ko lang, umulan. Bakit? Pag umuulan, sumasakay kami sa karatila. Karatila pa noon. At pag may hangin, nakakatsansing ako. Hanggang ngayon, for so many years, hanggang ngayon, tatandaan nyo, sinusundo ko pa rin siya sa kanyang trabaho. Dito yan nag-uopisina sa kanyang Agua Abilina. Ako naman sa Amorsolo. Pagkatapos ng hapon, dadaanan ko siya. Kung ang oras niya ang uwi, ganun din ang uwi ko. Ganyang katyaga po ang Diyos kong magmahal. Di man natin siya minamahal, pinagtiyagaan tayo. At kita niyo naman, dahil sa kanyang pagtitiyaga, we did fall in love with Him. Tayo rin ay napaibig. Sabi sa Biblia, hindi tayo ang unang umibig sa Diyos. Siya ang unang umibig sa atin. Divine protection, divine guidance, divine provision. Iyan po ang hawak ng Diyos sa atin. Now, I will give you another biblical example sa mga Israelita sa Exodo. Alam mo, kung kung lalakarin po ang pagitan ng Israel at saka Ehipto sa ngayon, baka 1-2 buwan lang aabuti na. Pero it took the Israelites 40 years. Bakit? Tuwing malapit na sila, maririnig ng Diyos ang reklamo ng mga tao. So, tuwing darating na yung biyayang malapit nang dumating, maririnig ng Diyos ang reklamo natin. Kaya iikot na naman siya. Now, paano iningatan ang mga Israelita ng Panginoon sa kanilang paglalakbay? A pillar of cloud by day and a pillar of fire by night. Lumalakad po ang mga Israelita during the Exodo sa panahon ng gabi sapagkat malamig. Pag umaga, pagdating ng araw, yung haliging apoy ay nagiging ambrilang ulap, makapal na ulap. Kaya protektado ang mga Israelita. A pillar of cloud by day
and a pillar of fire by night. Yung pillar of fire by night, yung ang sinusundan nila. Kung saan sila ibig dalhin nung apoy, haliging apoy, doon sila gumagawi. Malapit na sana. Subalit, sa karireklamo ng mga Israelita, maririnig na Diyos, liliko na naman yung haliging apoy. 40 years. Ang isa sa inaayawan ng Diyos, ikinalulungkot ng Diyos, ay ang taong mareklamo. Mareklamo. Pagpapalain na sana, ang sinabi, ang tagal naman yan, Brother McNeil. Darating na sana yung pamasko niya, babalik na naman tayo sa Sabado. Diba? Kaya ngayon ay hindi dumarating. So it took 40 years, pero pinagtiyagaan pa rin ng Panginoon. Hindi nagsasawa ang Panginoon na magtiyaga sa atin. But we need to pray together. Kaya tinatawag tayong prayer partner. Isa pang patotoo, Psalm 91 is actually a soldier's prayer. Ito po kaya yung refuge and fortress, yan po ay tinutukoy sa mga army lamang sa digmaan. May isang US Army Company na kasama doon sa landing sa Normanday, yung laban sa Germany, di ba? By the Allied Force. Ang arming ito, ang isang kumpanyang ito ng army, nagkaisa sila. Ano man mangyari sa ganitong oras, bibitawan ang armas, hindi pwedeng pagkatiwalaan ang armas na yan sapagkat ang nabubuhay sa baril, mamamatay din sa baril. Ang nabubuhay sa itak, mamamatay sa itak. Amen ba? So bitawan niya natin yan at sa oras na ito, taas ang ating kamay, dasalin natin ang Psalm 91. Yun doon sa yun? Sa kinukwento ko. So ngayon, nagkahiwa-hiwalay sila. Sa tindi nagdigmaan, walang nag-aakala na mayroon sa kanilang mabubuhay. After many years, after the war, nagkaroon po ng class reunion ang mga sundalong ito. Alam nyo, isa-isang dumating. Ni isa, wala sa kanilang namatay. Bakit? Sapagkat priority nila ang security binibigay ng ating Yahweh El Shaddai. Amen ba? So, this is my request. If you want to experience the promises, the fulfillment of God's promises in Psalm 91, put it into practice. Don't forget this. No matter how busy you are, wherever you are in the world today, at the strike of 6 a.m. Philippine time, 12 noon Philippine time, 6 p.m. Philippine time, iwan ang lahat na ginagawa. Taas ang inyong kamay, huwag niyong ikahihiya ang ating Diyos. I will declare, sabi sa Biblia, you are my God and my refuge. Kailangan ipahayag natin sa sanlibutan na si Yahweh El Shaddai ang ating Diyos, ang ating tagapagligtas. Amen? You have to declare with your lips and your mouth that Jesus is Lord. He is our Almighty El Shaddai. Ngayon, sari-sari po ang mensahe ng Pasko na naririnig ko. Gusto niyong malaman kung ano talaga ang mensahe ng Pasko?
ng Pasko ng Pagsilang sa Sabado. Sa Sabado. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Sa Sabado. Sabihin ang punong ikon natin sa mga parang niyang siya'y giginhawa ang ating buhay at bumuti ang tunay umuwi tayong sabay-sabay kaya't kanina sama-sama kayang siya'y ay sumamba at ito'y ating ipapangako, babalik tayo sa Sabado. Nais mong pagpalain, simulan at tapusin ang gawain, at may mahal na dapat sasabihin ang purong likod natin sa mga parang niyang siya'y iginhawa ang ating buhay at tumuloy ang tunay, umuwi tayong sabay-sabay. Kaya kanina sama-sama, kaya siya'y ay sumamba at ito'y ating ipapangako, babalik tayo sa Sabado. Halina, sama-sama, kayang siya'y ay sumamba at ito'y ating ipapangako, babalik tayo sa Sabado. Babalik tayo! Babalik tayo sa Sabado. Babalik tayo sa Sabado. Taas ang kamay. Hindi pa tayo tapos. Hindi pa tapos. Sabihin nyo, divine protection. Mulang pagkabata, ipinakilala sa akin ng aking mama at papa ang Diyos na ating sinasamba sa Iglesia Katolika. Kaya tinuruan akong magtiwala sa Diyos, hindi sa tao. Amen? At pinakita naman sa akin ng Diyos ang kanyang divine protection. Isang araw, nang sundin ko si Sister Belen, kami po ay hinarang ng isang pugante sa Muntinlupa. May dalang yung I speak. Doon na biyan sa bandang Blumentritt. Ngayon, Sister Belen may dalang payong. So ngayon siya humarap doon sa hold upper. Ang gamit niya payong. Ako naman ay doon sa likod niya. Kahawak ko sa kanyang balikat at hinaharap ko siya doon sa may hawak ng toothpick. Matapang Bisaya yun Matapang. Siya ang ama. Kaya iniespada niya ng kanyang payong. Mamaya-maya dumating yung tinatawag na Manila's finest policeman. Isang jeep. Mga plain clothes ng Manila policemen. At the time, the finest policeman is the Manila policeman. Dumating, at ang makitang kami kinukorner na nung salarin na yon, bumaba ang mga naka plain clothes na mga pulis at pinick up yung puganting yun. Kaya kami ay naligtas. Nakita nyo? Pag kaya ka magtiwala, pati misis mo magagamit mong pananggalang.
Amen ba? Taskamay, tasama nyo. Gusto nyo pa ng kwento? Actually, nandun ito sa aking ginawang aklat, tagi-isang aklat, Miracles Are Forever. I have recalled all the miracles that God has done to me from birth. Wala ko isilang. Ang isang experience na hindi ko makakalimutan ay yung hold-upper na pugante rin. Ako'y naglalakad lamang mula sa Sampaloc papuntang Fiati nung ako'y nag-aaral. Kasi wala akong pamasahe. Sa tapat ng Carbongco Restaurant, diyan sa may Gastambide, sa Sampaloc, hinarang po ko ng isang pugante. Ang tanong sa akin, Mama, pwede bang magtanong? Ako pwede. Anong mabuti? Mang-hold up o manghingi? Ang sabi sa akap, simple ang sagot ko naman, masama mang-hold up, manghingi ka na lang. Ang sabi niya sa akin, pahingi. Kako, anong hihingin mo? Pangbili ng Virgin Coke. Virgin Coke. Pinagsasama-sama yon. Malakas ang sipa noon. Sabi ko sa kanya, sorry, kako kaibigan. Wala akong pera. Ulit, galit na sabi niya. Tatanungin kita, anong gusto mo? Hingan o hold upin? Sako, hingan. Pero hingin mo man kako sa akin, wala akong ibibigay, naglalakad nga ako eh. Sabi ko, ito kako ang sulat ko sa Bicol, para sa Bicol, hihingin ako ng aking allowance. Ang allowance ko noon, monthly galing sa Bicol, 10 pesos a month. Pwede na sa akin yun. Sapagkat noon, sinta-sintabos lang. Ang kilo ng galunggong noon ay 10 centavos lang. Amen ba? Kaya ang sabi ko sa kanya, abangan mo ko dito, pakaraan ng 1 linggo, dito ko dumadaan araw-araw. Ibibigay ko sa iyo ang hinihingi mo, higit pa roon. Tapos sinina ko, yung mga waiter doon sa Carbongco naglabasan na. Kilala niya yun eh. Pagkatapos noon, hinihintay na lang naman ng mga waiter na ako'y saksakin. Alam mo, tiningnan lang ako, mulang ulo ang talampakan. Ang sabi niya, patayin man kita, wala akong mahihita dyan. Sabi niya, sige na nga, umalis ka na. Pakaraan ng 1 linggo, dumating yung aking allowance, dumaan ako doon. Tinanong ko ang mga waiter. Sabi ko, nasa na yung mama na nang-hold up dito? Ang sabi niya, pagtalikod mo, pinick up na ng Manila's finest. Binalik na sa bilangguan. Jose, kahit saan kang dako pumaroon, tiyak kanyang iingatan. Amen? That is how faithful God is. The only condition is, one, we must fall in love with Him with all our heart, with all our mind, with all our soul, and with all our strength. And second is, we must trust Him. Siya lamang ang ating pagkatiwalaan. In case of danger, we should run to Him. Sa Kanya tayo tumakbo. Anumang salot, hindi ka magdaranas. Hindi ko pa naranasan ang anumang salot na dumarating sa ating daigdig. Iwan ko man na bukas ang aming tahanan, wala pong nakakapapasok na magnanakaw. Bakit? Maraming anghel ang iniiwan na nagbabantay sa aking paligid. Amen pa? Iyan ang Diyos na aking ipinakilala sa inyo sa gawaing ito. Wala akong pinagtitiwalaan, kundi sa lamang.
Ang sinasabi niya sa Biblia, ang inuulit ko sa inyo. Kung kayo sasang-ayon sa akin, dalawa lang tayo. Hindi kailangan ng Diyos ang marami. Dalawa lang. Sabi sa Biblia, saan man sa daigdig na may dalawa o tatlo na magkaisa sa kanyang paghingi sa Diyos, paglapit sa Diyos, tiyak, tutugunin ang panalangin. Amen ba? Taas ang kamay niyo. So, this Saturday will be our 33rd overnight Christmas family reunion. Tandaan niyo ang salitang family reunion. We are God's family. God's holy family. God's loving family. And tama-tama, yung kwento ni Brother Ray Vargas doon sa mga anghel na bumaba, totoo po yan. Nakita niyong corner yan dyan, may akyat, may pababang anghel. Tuwing Sabado, may dumarating at bumababang anghel. Para ano? Para kunin yung ating mga prayer request. Sa susunod na Sabado, bababa naman yun. Dala-dala yung tugon sa ating prayer request. Amen? Ang problema lang, nung Sabadong bumaba ang anghel mo, dala ang tugon mo, wala ka. Ang iba naman, nagpapalit ng ilong. Ang sabi ng Diyos, dalhin mo to doon kay Maria na pango. Nakaupo yun doon sa harapan ng stage. Ayun. Nang dumating ang anghel, wala na yung pango. Nagpano-slip na. kaya hindi iniwanan yung regalong galing sa Diyos, ibinalik. Sabi niya, Ama, wala na po si Mariam pango. Iba na yung kaupo doon sa upuan. Matangos na ang ilong. So, wag niyong binabago ang gawa ng Diyos. Don't you ever change whatever God has shaped you. Wag kayong aayon sa takbo ng mundo na nagpapabotox, nagpapanoslip, nagpa-transgender, etc., etc. That is an insult to God's work. God has made His creation perfect. Walang nilikhang paltos ang Diyos. Walang nilikhang pangit ang Diyos. Tuwing makikita niya ang kanyang nilikha, anong sabi niya? Wow! Wow! Mapapawaw ka talaga. Paggawa ng Diyos, wow! And by the way, our mass celebrant for the first time sa Christmas na ito is the Papal Nuncio to Australia. You know, the Papal Nuncio is the Pope's ambassador to that country. Pag sinabing Papal Nuncio, that is the Papal ambassador to that country. Anong reyon ang mayor ambassador sa bawat country? Ang Iglesia Katolika Romana. Amen. So, the Mass will be celebrated. At ang sagot niya sa aking imbitasyon ay tinanggap ko na, sabi niya, I'm so happy to receive your invitation and I am accepting your invitation. I will be there to celebrate the Mass. So, he will be here this coming Saturday to celebrate the Mass with us, representing and bringing to us the blessings of the Holy Father. So don't miss that. The Mass will be at 7 o'clock in the evening. You better be here. And the showing of miracles are forever
12 midnight. And after that will be followed the healing message. Pagkakabit-kabitin natin yon, yung mga himalang ginagawa ng Diyos sa ating kalagitnaan at ang real mensahe ng Paskuhan darating. What is the real message of Christmas or the birth of Jesus Christ? Maraming interpretasyon dyan. But I have prayed that God will reveal it to us. Ano at talaga ang real na mensahe ng Pasko ng pagsilang ng ating Panginoong Tagapagligtas. Amen? Okay, taas ang kamay nyo. Pagtapong ko sa inyo, ito ang isisigaw nyo. Himala at mensahe ng Pasko, malalaman ko sa Sabado. Ulitin nyo nga. Himala at mensahe ng Pasko, malalaman ko sa Sabado. O tatanggapin ko sa Sabado. Tatandaan nyo, kailangan sabihin nyo at kung anong sabihin nyo at pininiwalaan nyo, gagawin ng Diyos sa inyo. Amen? That is as simple as that. As I said earlier, hindi ko pa po nababasa ang makapal na aklat ng Biblia. Papulot-pulot lang ako. Subalit yung napupulot ko, matamis na binhi, mabungang binhi, matabang binhi. Kapag ito'y sinalo ninyo, ang himala ng Diyos ay araw-araw, hindi lamang sa araw ng Pasko. Anong isisigaw nyo? Himala at mensahe ng Pasko, tatanggapin ko sa Sabado. Himala at mensahe ng Pasko, tatanggapin ko sa Sabado. Ulitin nyo nga. Himala at mensahe ng Pasko, tatanggapin ko sa Sabado. See you on Saturday. God bless you. Salamat sa Diyos.